Samahan niyo po ako sa aklat ng Korinto, 1 Corinthians. First Corinthians chapter 13. First Corinthians 13 verse 8. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. So now faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of these is love. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Muli po kaming humihingi ng tulong. Muli kaming humihingi ng patnubay para sa pag-unawa namin ng inyong mga salita. Kausapin po kami, kausapin ang aming mga puso, ang aming mga isip, upang sa gayon ang pananaw ng inyong mga salita ay maglinaw sa amin. At magbigay po ito ng pag-uudyok sa amin na lumakad. At may apply po namin ang inyong mga kaloob na spiritual gifts sa amin. Nakalakip ang aming mga pag-ibig o ang aming mga puso para makapagbigay po kami ng luwalhati sa inyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Marami pong mga ministries ang na-accomplish and through everyone at sa mga mananampalataya. But sometimes they struggle with bakit nila ginagawa yon? We simply say para sa kaluwalhatian ng Diyos. Well, that is true. But kabahagi po nito, mga kapatid, ang ating paglilingkod sa Diyos para sa ating mga kapatiran ay kasama at kalakip ang ating pag-ibig. And without it, ministries don't endure. At nag-i-end po yan dahil walang pag-ibig. At minsan naman nag-i-endure na walang pag-ibig at wala siyang kapupuntahan. Kaya patuloy po natin pinag-uusapan, mga kapatid, yung motivation patungkol po sa pagsamba natin sa Diyos through the exercise of our spiritual gifts. Yung unang bahagi po ng chapter 13 ay natalakay na natin is the prominence. Yung ikalawa is the distinction or the definition of love. Ngayon pag-uusapan po natin the permanence of love. Bago po ako umusad sa pagtalakay po ng salita ng Diyos, yung passage na pag-uusapan po natin ay controversial passage. At hindi mag-agree ang mga theologians sa kung ano ang kanilang pananaw. Ibibigay ko po mamaya yung dalawang pananaw ng passage and then I'll give mine. It can be wrong dahil ako ay human, but para sa akin, kung ano po yung mas maigi na aking nakita sa mga linya. Ulitin ko po, but iba ang pananaw po nila, especially sa verse 9, 10, and 11. Yun po yung controversial passage.
Dalawa ang sikat na pananaw. And then, after that, sana hindi ko makalimutan, I'll give mine kung ano po yung aking nakikita at kahulugan ng mga linya. Uh, I'll break my belief on this. Sana po may bigay ko at mabigyan po ng justice yung text. Kung hindi man, we'll ask Paul when we got to heaven at kung ano yung eksaktong pananaw para dyan. Hindi naman po mawawala yung kaligtasan natin if we'll miss the point na po ng passage na to. But we will try to see kung ano yung gusto nang ipakita sa atin. Unahin po natin yung una niyang pananaw. Sabi niya, in verse 8, love never ends. Pasensya na kayo sa NIV, love never fails yan. Kaya yung minsan nasasabi ko never fails. It never end. Hindi daw siya natatapos. For what reason? Kapag hinahanap po natin ang definition ng love, hinahanap natin sa 4. Hinahanap natin hanggang verse 7. Ito yung distinction ng love. Ito yung definition ng marami. But when you look on more deeper, ang definition ng love sa Greek ay 4. Yung isa ay agape love. Ito po yung passage na to. But yung agape ay nahaluan po natin ng ating mga sistema sa mundo. Kaya naghahalo-halo yung pananaw about the agape o agapao na ang kanyang kahulugan is unconditional love. It's how a parent love his child. Minsan di maintindihan ng mga bata, bakit yung magulang ko ang higpit sa akin? Because they love you. Madali namang hindi ka na lang mahalin. Bakit yung magulang tinatanong nasan yung anak? Pwede namang hindi tanong. Bahala ka nang bawala sa buhay mo kung gusto mo mapariwara. Ikaw na, basta uwi ka dito, pakakainin kita. Parang yung manok na gala. Pero sasabihin sa'yo na matatanda, yung manok nga hinahanap, ikaw pa. You are better than chicken. Tama ba? Yung native na manok natin, bahala na siya and then bahala na rin yung kapitbahay kung sa kanya yung manok o sa'yo. Basta tumawid ng bakod yung manok, bigay ni Lord. O bahala na kung sino may-ari. Laging definition, pag nawala yung manok mo, ang sasabihin ng makahanap, bigay ni Lord. Paano pa yung mga bata? Pasensya na kayo, kukwento ko lang ulit. Yung bata, pagka maliit pa yon, binabantayan ng magulang pati lamok na dadapo. Pagka may dumapo doon, magagalit yung nanay. Aawayin niya kung pwede niyang, alam mo yun, kung hindi na siya pwede siyang hindi matulog para bantayan lang yung lahat ng lamok na pwedeng dumapo, lahat ng langaw na pwedeng dumapo. That's how the parental love. Tama ba? And then sometimes we complain yung mga bata, di ako mahal ng nanay ko, ang higpit-higpit. Hindi ka mukha doon sa iba, hindi hinihigpitan. Kasi hindi nila mahal yun. Hihigpitan ka kasi mahal ka. Ba't ako sinasabihan? Kasi mahal ka. That's the way it is. Ganon din po sa Panginoon. It's more than that God gave His Son to die on the cross para ibigay yung pag-ibig sa atin. That's a deeper definition of it. Pag iniintindi po natin, higit sa lahat, at sinasabi din sa aklat ng salita ng Diyos, God is love. At ito yung character ng Diyos na pinag-uusapan po natin. Kapag sinabi niyang love never ends, una, character ito ng Diyos na ini-impart sa mga mananampalataya at yung mga mananampalataya ay meron nito. And you will exercise that love until the end. Kahit makarating tayo sa bagong langit at bagong lupa, that definition of love, that love will be continually exercised at ipaparamdam po natin sa iba. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, matatalino kayo. Marami kayong alam na gawin at pinapangarap ninyo yung matataas at mahalagang mga spiritual gifts.
Pero ito yung mahalaga. As we exercise those gifts, ine-exercise ba natin yung mga spiritual gifts natin out of love? Kaya naglagay siya, sabi niya, love is patient. Ayon sa verse 4, wala kayong pasensya. Ang pag-ibig ay may pagpapasensya. Kung mahal ninyo ang inyong kapatid sa pananampalataya, be patient with them. Ganun po yun. Kaya sinasabi namin, you don't use 1 Corinthians 13 verse 4 to 7 sa kasal. Kaya nga lang, mga pastor, hindi po sila nangangaral using that passage pagka may kasal. Pagkasal, you go to Ephesians, or the best of it is to go to Genesis dahil nandun po talaga yung ideya ng kasal. Okay? Hindi mayabang. Parang pag ginamit mo sa kasal yan, sinasabi mo, love is patient. Kakasal ka pa lang, yun yung sinasabi mo sa partner mo, ba't mo pa pakakasalan? Love is kind. Hindi ka kind eh. Love does not envy. Mainggiting ka. O yun. Yun po yung ibig sabihin nito. Paano sila nag-iinggitan sa Korinto? May spiritual gift siya. Gusto niya yung ibang spiritual gift. Kaya ang sumikat, tongues. Kaya po yung isang malaking issue ng Korinto ay speaking in tongues. Ngayon, gamit po ito ng mga mananampalataya, mga Pentecostal. Ang gusto nilang, kailangan daw ikaw ay mag-speak in tongues. Kaya lahat nag-i-speak. Sukdulan na yung iba ay nagpa-practice to have that. And that is not spiritual gifts. Pagka ganun po siya. Kaya, pag sinabi nating love, it never fails, it will continue. Ito na po magsisimula yung kontrobersiya. As for prophecies, they will pass away. Pansinin niyo po yung line, no? They will pass away. Sumunod, as for tongues, they will cease. As for knowledge, they will pass away. May napansin ba kayo, mga kapatid? Yung prophecies, ang ginamit na linya ay will pass away. Yung sa tongues, ang ginamit ay cease. And then yung knowledge, it will pass away. Hindi sila parehas. Ibig sabihin, kaya ganyan po yung pagkakalinya at paggamit po nila sa wikang Ingles. Hindi parehas yung gusto niyang sabihin dun sa prophecy, sa knowledge, tapos kaiba yung ideya na gusto niyang sabihin dun sa tongues. Sa simpleng pananaw, magkakamuka. Tama ba? Kung tatanungin ko natin yung ating sarili pag binabasa natin yung passage. Para siya magkakamuka, it will pass away, cease. Parehas, di ba? At yung pass away ulit, parehas din ng cease. Pero pag tinignan natin yung kanyang pakahulugan, bakit pa pinaghiwalay ni Apostol Pablo? Bakit hindi na lang pinagsama-sama like this? As for prophecies, tongues, and knowledge, they will pass away. Mas madali. Ang haba, dami pang nauubusin po niyan. Kung nagte-text po kayo noong unang panahon, piso kada text, 160 characters. Mauubos yan. Magbabayad ka ng 2. Okay na yung piso. Kaya lang mga kapatid, magkaiba talaga yung gusto niyang sabihin. Yung ideya ng pass away, ang ibig sabihin po nito is to reduce to inactivity. Mababawasan yung kanyang activity. Ganon din po yung knowledge. Prophecies and knowledge, mababawasan yung kanyang paggamit po nito. Pero yung doon sa tongues, sabi na, as for tongues, they will cease. Ang pakahulugan daw po nito, it will stop. Yun po yung pinagkaiba nila. Yung isa mababawasan, that is, will pass away. Tapos yung ideya nung tongues ay titigil. Sa ibang pananalita ay titigil siya mag-isa. Okay. Yun po yung kanyang pakahulugan. Pastor, di ba parehas? Hindi po. Yung tongues, titigil. Okay? Siya mismo mag-stop. Yung spiritual gift na to mag-stop.
It will not continue. Yung prophecy, tsaka yung knowledge, mababawasan. Ang kanyang activity or kanyang inactivity kung gustong gawin po yung kanyang definition. Ano yung mga possible reason bakit ang tongues ay titigil? Isa sa dahilan nito, mga kapatid, ang tongues ay para sa unbelievers. Sign na sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos. Noon, hirap na hirap tayo naghahanap ng mga pamamaraan paano po ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya kailangan may pangaral ito na maiintindihan po ng iba. Therefore, God will need tongues. Hindi kamukha ngayon na marami tayong mga pangagamitan na pwedeng magamit, pati ibang dialekto. Hindi ko alam kung nasubukan nyo na, makikipag-usap ka, tapos may interpreter yung cellphone mo, and then i-define sa'yo. Sasabihin sa'yo ano ibig sabihin nun, at magsasalita ka, iparinig mo, pwede rin. Pati pusa, pwede mo nang kausapin. Di ko alam how it works, but ayon sa iba, it works. Noon, wala pong ganun. That's why God has to show the world ang pagpasok at pagdating ng banal na Espiritu at kaligtasan mula sa Hentil, sa Samaria, o sa mga Hudyo, sa Samaria, hanggang sa dulo ng mundo. That's why when sinabi ni Jesus Christ, ibibigay kay Pedro yung susi, whenever papasok ang kaharian ng Diyos sa ibang uri ng mga tao, si Pedro ang maglalay hands para bumaba ang banal na Espiritu. That's why it is the key. At hindi to literal na susi na nandun sa ataul, nakalagay sa taas ng ataul. At kung bakit itinayo yung isang malaking simbahan dahil daw may nakitang ataul, tapos nakapaikot yung mga ataul. Tapos sa gitna, yun daw yung kay Pedro, meron siyang dalawang susi. Wala pong literal na susing binigay. But the idea of coming o pagdating ng banal na Espiritu ng kaligtasan sa mga mananampalataya in different kinds of people, yun po yung paggamit kay Apostol Pedro. Kaya mga kapatid, pag sinabi natin tongues, it's just a sign for unbelievers. Pero nung ma-establish na pangangaral ng salita ng Diyos, it ceases. Kaya pag sinabi natin, Pastor, tongues, it will cease. Mawawala. Pero yung prophecy at saka yung knowledge ay mababawasan ng kanyang aktibidad. Una, mga kapatid, ilalagay po natin sa ayos yung pananaw ng teksto. Yung salitang propesya ay tawag dito. Meron siyang dalawang kahulugan sa passage. Yung isa, pag sinabi nating prophecy, ito yung mensahe ng Diyos direct para sa mga magsasabi po nito like the prophets. Okay, yung message ng Diyos, sasabihin sa prophet, and the prophet will speak. At magsasabi ng mga bagay that will happen in the future. Ang tawag po doon ay prophecy. Yung isang definition ng prophecy sa text, ang isa sa kanyang kahulugan, mga kapatid, ay pangangaral ng salita ng Diyos, which was gagamitin sa next chapter na ang propesya ay patungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ganon din po yung patungkol sa ideya ng kaalaman. Okay, tandaan po natin ang kahulugan nito. Propesya ay mensahe mula sa Diyos direct, tapos isasabihin sa mga tao. Okay, Elijah is a prophet. Okay, Isaiah is a prophet. Sa panahon ni Isaias, sinabi ng Diyos na mayroong darating na magliligtas sa Israel at magsisimula yon ng Isaiah chapter 40. But sa una mga linya nito, bago pa dumating ang chapter 40, sinabi na ng Diyos kay Isaias na mayroong darating na tagapagligtas ng Israel. Si David ay prophet. Sinabi na yung prophet nagsalita sa prophet,
Alam niyo ba yun? Nagsalita ang Diyos kay Prophet Nathan, tapos si Prophet Nathan nagsabi kay David. But David is also a prophet of God, na kinakausap din siya ng Diyos at nagbabahagi po ng salita ng Diyos. At yung isa ay nangangaral ng salita ng Diyos. Prophecy ang paggamit nila sa bagay na yon. Bakit ko gustong ipilit ito at ipilit na i-define? Dahil kasi may problema po dun sa mga susunod na linya. Sabi na, if they will pass away. Ito po yung problema sa verse 9. For we know in part, and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. Then they will give an illustration. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Tuloy ko na po. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. Sana wala na tong passage. Para madali ang Corinthians. Hindi ko po alam kung ano yung panahon ninyo at kung anong merong umaandar sa inyong kaisipan. Ito po yung isang kahulugan ng ginagamit. At ginagamit ko rin po ito dati. Ang ibig sabihin ng verse 9 hanggang verse 12, nung una nagpropesiya ang Diyos ng konti-konti. Isang pananaw po ito, which is ito rin po yung una kong pananaw. Okay? Huwag nyo muna akong sakyan. Sakyan nyo lang muna yung pakahulugan. In the Old Testament, nagsimula mangaral ang Diyos o magsabi ang Diyos ng mensahe niya in the Old Testament, paunti-unti. In time, nagbabahagi ang Diyos through His prophets. In the New Testament, ganun din po yun. Kahit na sinasabi nila yung fulfillment, nagbabahagi din sila ng paunti-unti na mensahe ng Diyos until the Bible is complete. Nabuo yung Bible. Nung mabuo yung Bible, the prophecy cease. At wala ng prophets. Sensible? Yun po yung aking posisyon dati. Yun po yung isang posisyon. Ito po yung isang pangunawa. Ulitin ko po yun. Ang sinasabi nila sa verse 9 hanggang aabot po tayo ng verse 12. We know in part and we prophesy in part. Ito daw po yung pagbabahagi ng mensahe ng Diyos paunti-unti. Hindi naman po maikli yung panahon baka ini-imagine natin, Pastor, yung pagbibigay po ng mensahe ng Diyos ay mabilisan? No. Hindi po ito kamukha ng encyclopedia, na malaking encyclopedia, na yung nakakita pa naman kayo siguro ng encyclopedia Americana na isang cabinet. Nakakita kayo, na makakagamit ka lang ng encyclopedia, makikiusap ka sa kamag-anak mo nagtatrabaho sa Saudi Arabia dahil sila lang yung nakabili. Tapos makiusap ka kung pwede kang papasukin at magre-research ka sa encyclopedia dahil tamad kang pumasok sa library. Sa library na lang nung kamag-anak mong mayaman. Parang mas malaki yung Britannica, the Britannica, kasi paro kay Google. Hindi po, yung gulo-gulo, hindi po lahat ng panahon tatama. Yung encyclopedia, nung binuo po nila, mag-gather po yung iba't ibang mga scholars. I think Americana is 50 scholars po yun. Iba-iba yung kanilang mga galing. Then, magsasama-sama sila, mag-uusap. We will make an encyclopedia. Okay? Simulan natin. This is my specialty. I'll do the research on this. Ikaw, ito yung research mo. And then, pag natapos yun,
We'll talk about it at meron silang editor para mag-edit po lahat nung... It's a long process naman. Hindi po naman 3 araw gagawin po yun and then they could come up with the encyclopedia. Tapos dumating yung mga nagbebenta ng encyclopedia na gaganito kanipis. Alam niyo, tapos ganito karami. Sasabihin sa'yo, hulugan. Then mag-iingan naman tayo, then we have that. But still, kahit na ganun po kaliit po yun, kahit ganito siya karami o isang cabinet yung dami nila, they still called scholars para gumawa po ng bagay na yun. Isa lang ang kanilang pananaw. They will make an encyclopedia. Ang Bible, hindi siya ganon. Nagpropesiya ang Diyos, hindi sa isang 5 taon, 3 taon, o 10 taon. It took the Bible para magawa po ito ng 3,000 years. To build it up. Basta masyadong mahaba. Sige, tawaran na natin. It takes 1,500 at least to finish at makompleto ang lahat ng mga ngaral ng salita ng Diyos. And so amazing with it. Yung mga sumulat ng Bible, hindi sila nag-meeting at gagawa tayo ng collection of books. What they did is, habang sila nabubuhay sa balat ng lupa, and they keep on writing. Kaya nasulat po yung Bible in 3 continents. Merong nasulat sa Europe, merong nasulat sa Africa, that's Moses, at merong nasulat sa Asia. Paul ay nagsulat sa Rome, therefore, nasa Europe. Sa Asia, yung mga prophets na nagsulat doon. Yung sa Africa, si Moses, doon siya nagsulat. Dahil hindi siya nakapasok sa Asia. Habang nandun siya sa ilang at disyerto ng Egypt, then he writes. At iba-iba din yung emosyon ng isinulat po yung Biblia. Hindi po ito pare-parehas ng emosyon. Hindi ito kamukha ng gumawa ng encyclopedia. It's not about their emotions. Nagsulat lang sila is kung ano yung pananaw nila sa mga bagay-bagay na gusto nilang maging makitang kahulugan ng mga tao, and then try to edit that. Sa panahon po ng pagsulat ng Biblia, nagsulat po sila ayon sa kanilang karanasan, with sometimes in the height of joy, sometimes sa height ng kanilang galit, nagsulat. At yung iba ay nagsusulat as they travel. Ganun po yung salita ng Diyos when it was written. And being copied and recopied and recopied hanggang umabot po yan at magsimula na silang maggawa sa parchment at magsimula si Gutenberg na gumawa ng pagpiprint ng book type. Kaya na-print niya, ang unang printing niya is the Gutenberg Bible na milyon-milyon yung halaga. Kaya pag sinabi nilang na-prophesy ang Bible in part, yun po yung sinasabi daw nila na paunti-unti yung mga propesiya hanggang nabuo. Of course, nauna yung Old Testament na ginather at ginamit ng Panginoong Jesucristo yung Old Testament. Kaya nung tinipon yun, the Lord Jesus Christ agree na yun po yung kanyang canon. Ibig sabihin, yun po yung bilang o yun yung mga libro na kasama sa lumang tipan. Sa bagong tipan, nung magkaroon ng false teachers na kamukha ni Marcion na bother yung mga church fathers at tinipon nila yung mga Biblia na sinulat na mga apostol at iba pang may kaugnayan sa mga apostol, pinagsama-sama nila at ito'y tinanggap ng mga church fathers, yung mga mauna at naunang mga mananampalataya. Kaya ito daw yung import, konti-konti, hanggang nabuo yung Biblia. By the way, ang simpleng ibig sabihin lang ng Bible is a collection of books. Sa isang definition is a library. Yun po yung ibig sabihin po ng Bible. Baka may special sa word Bible. There is nothing with that. Ang kahulugan po niya ay collection of books. Dahil ang isang libro, ang tawag ay biblion. Ngayon, pag collection of books na siya, Bible na po yung tawag. Malinaw po. Walang special thing about the word Bible, which means a collection of books. Kaya lang nasanayan na natin siyang Bible. Pangit naman, anong hawak mo? Collection of books. Masama naman ang tingin o ang tunog. It's better to call Bible. At para mas banal yung hawak mo, they call it the Holy Bible.
The holy collection of books. Yun po yung definition po nun. Kapag hinanap po ninyo ang kahulugan ng Biblia. Kaya lang, okay. Tutuloy ko po para maintindihan po natin. Para sama-sama tayo sa problema nito. Kaya sabi na doon sa verse 10, nung dumating na yung perfection, nung mabuo na yung Bible, sabi niya, the partial will pass away. Dahil nabuo na yung Bible, wala nang prophecy. Kaya nung bata ako, illustration lang naman po yung verse 11. Verse 12, sabi niya, for now we see in a mirror dimly, but then face to face. Then I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. Ngayon mas maliwanag na, yun po yung kanilang definition. Okay po, yun po yung isang pananaw. Let me go to the other one. Yung iba, mga kapatid, ay hindi nila tinitingnan na yung sinasabi nito ay patungkol sa Bible. Una, walang ideya at wala itong ideya sa mga sinasabi ni Apostol Pablo na may kaugnayan nito sa Scripture. Ano po? Ulitin natin ang problema natin ng Corinth. Ang problema natin sa Corinth, payabangan sila sa loob ng church. They want the best gift para sa kanila. Kaya, yun, ang kanilang gustong magkaroon sila, yung best. Kaya yung iba, ang gusto nila tongues, yung iba ay gusto nila ay prophecy. Kaya payabangan sila ng kanilang pananaw. Anong problema ng iba dito? Why is it they don't accept na ito ang patungkol yan sa Biblia? Kung naging pananaw niyo po yan na patungkol din sa Biblia, as ako din, pananaw ko dati, patungkol sa Biblia kasi naturo sa akin, patungkol yan sa Bible. You might reconsider something. Ito po yung isang pananaw na mga bagay na to. Bakit hindi siya matanggap ng iba na ito ay patungkol sa Bible? Yung verse 10, mga kapatid, sabi niya, when the perfect comes, the partial will pass away. Kung patungkol po yan sa completion ng Bible, magkakaroon tayo ng problema sa definition ng prophecy in Corinth. Bakit? Yung prophecy na pangbabahagi ng salita ng Diyos na direct message, isa po yun sa propesya na meron. Definition. Ikalawang definition ng prophecy sa Korinto ay pangangaral ng salita ng Diyos. Nung makumpleto ang Bible, mga kapatid, hindi po natapos ang pangangaral ng salita ng Diyos. Prophecy might have passed away o nag-cease ng konti. But yung pangangaral po nito, tuloy-tuloy. Ganun din po yung knowledge. Nung mabuo po yung Biblia, hindi naman nabuo sa kaisipan natin yung buong knowledge nito. Kaya namatay na yung ibang mga nangangaral po nito, hindi pa rin sila natapos sa pag-aaral ng salita po ng Diyos. Kaya pag sinabi nating yung Bible ang nabubuo nito, magkakaproblema yung salitang prophecy sa kanyang kahulugan. Isa pa, mga kapatid. Sabi na sa verse 12, for now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. Kung Bible daw yan, anong meron dun sa face to face?
Kung ito ay patungkol sa pagkakabuo ng Biblia, sabi niya, ano yung face-to-face? Sabi na, for I know to see in a mirror dimly. Malabo. Malabo ang pananaw ng Biblia sa Old Testament. Malabo pananaw sa mga ibang mga nasulat. Kapag na-kompleto siya, kakaroon ng face-to-face. Yun po yung isang problema po nito. Tapos sabi niya, for I know in part, then I shall know fully. Si Pablo, kabisado niya lumang tipan. Alam na niya yung fulfillment sa New Testament. Kung ang pagkakabuo ng Biblia ay ang tinatawag nilang completion nito, hindi na makikita ni Apostol Pablo yan. Bakit? Pagkatapos ng matagal niyang kamatayan, doon pa lang po bubuuin ang Biblia. Okay? Kaya, hindi siya pwede, hindi po. Is it about maturity of a believer? Hindi rin po siya patungkol sa maturity ng mananampalataya. O para saan? Pinapahirapan tayo ng passage, ano? Naguguluhan ba kayo? Buti na lang, dalawa tayo. May kasama ako naguguluhan. Mga kapatid, hindi daw ito patungkol sa completion of the Bible, hindi rin ito patungkol sa growth and maturity. Dahil yung growth and maturity natin don't end. Kapag ba nabuo yung Bible, matured ka na? No, hindi daw siya ganoon, mga kapatid. Pero ano ang gustong sabihin ni Apostol Pablo para dito? Mababawasan ang trabaho ng prophecy and knowledge, but tongues will cease. Tongues will end. Yun lang po yung klaro dito. Matatapos po yun. Pero kailan yung perfect comes? Ito po yung sa akin. Ang perfect comes na nakalagay doon sa verse 9. Doon po kasi yung controversy yan. When the perfect comes, so will come, pag dumating po yung perfect, that is when we are going to be in the kingdom of heaven, in a physical, literal kingdom of heaven. Then we will see Christ face to face. Mas maglilinaw po siya ang patungkol sa Kanya at sa maraming bagay. Kaya pag sinabi natin prophecy, mababawasan ang trabaho. Mangangaral tayo, pero hindi siya matatapos. Basta yung pangangaral ng salita ng Diyos. Matatapos po yan when we will see the Lord ourselves. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin po tayo nag-aaral ng Bible for us to understand God's revelation. Kaya hindi Bible, yung nakumpleto yung Bible, yun ang perfection. Hindi siya. Ang perfection, yung makakasama na natin ng Diyos for eternity. Naintindihan niyo po? Naguguluhan po kayo. Basahin niyo na lang po ulit yan. Ulitin ko po, I stand on the point that when the perfection comes, that is when we will see the Lord. Pero yung prophecy, mababawasan yung trabaho. Pangangaral po ng salita ng Diyos na direct message of God to other people, it will cease. Kaya yung mga tao sinasabi na, I am a prophet, patunayan mo muna. Marami na pong nagsabi sila ay prophet. Sabi ng isang napanood ko nung mahabol si Brother Eddie as the President of the Republic, sinabi ng Diyos sa akin, ikaw ay mananalo as President. Natalo.
di binoto ng born again. Ano? At hindi pa tayo natapos doon. Jose de Venecia ay mananalo as the President of the Republic. Pati yung miracle worker, siya daw ay sinausap ng Diyos na mananalo siya. Yun yung magpapasuko sa Abu Sayyaf. Kaya pumunta siya sa Mindanao, hinuli ng Abu Sayyaf at humingi ng milyon sa kanyang pamilya at nagbigay sila ng milyon kaya siya nakalaya. Ngayon, nagsabi sila mananalo. Eddie Villanueva, ang pinakasikat na nandun, si Wildy Almeida ba yun? Nakahalo-halo ako. Nagsabi mananalo si De Venecia as president. Natalo. Nobody asked forgiveness. Ibig sabihin, yung propesya ni Eddie Villanueva ay hindi totoo. Eddie Villanueva is not a prophet. He is a political figure. Tandaan niyo po yun. He's never been a prophet. He's not a prophet. And he is a false prophet. Bakit? Sabi ng Bible, pag nagsabi kang kinausap ka ng Diyos at hindi siya natupad, false prophet ka. Okay, sabi mo, Kapasto, ba't ka nagsasabi yung pangalan? Malinaw po, ang mga false prophet ine-expose. He is a false prophet. And they did not ask forgiveness of it. Alam niyo ba kung anong definition ng JDV noon? Jesus Declaration of Victory. O sige, sabihin niyo ngayon sa akin. Jesus Declaration of Victory. Sabihin niyo sa akin. Yung may idea noon, hindi siya false prophet? They declared. Jesus daw nag-declare, tapos natalo. Sabi nila, nandaya si Erap. Talo, nandaya. Kapag Diyos ang nagsabi, kahit ano mangyari, it will happen. Okay? Kaya mga kapatid, pag sinabi natin when perfection comes, it's not a completion of the Bible. When Christ will come, that will be the perfection na hinihintay po natin. Yun yung full revelation of God about the Lord Jesus Christ. Kaya habang nandito po tayo at nag-aaral tayo, natututo tayo in part, partial. Wala naman tayo mahanap na libro na po yan po lahat ng malalaman natin sa Biblia. Sabi ko nga, theologian po hindi mag-agree dyan. Theologian. 3 theologian na binasa ko, they don't agree. At di sila nag-agree. Tapos mali yung pananaw ko, iba din. I agree na ito ay patungkol sa Bible nung una. Kaya lang, parang nga naman siyang walang kaugnayan sa Scripture. Paano naman na pasok yung pagkumpleto ng Bible? Samantalang i-define lang ang pagtigil o pagbawas ng trabaho ng propesya at ng knowledge at pagtigil mismo ng tongues. Yung lang ang kanyang gustong sabihin. Kapag sinabi natin yung pastor, patungkol yan sa Bible, may problema po yun. Alam niyo bakit? Marami pong mga nasulat sa New Testament by the apostles that were not included in the canon. May sinabi si Apostol Pablo, sabi niya, basahin niyo rin yung sulat ko sa Laodicea. Wala po tayong mahanap na letter to Laodicea. Kahit paano niikutin yung Bible nyo. Sabi nila, it is assumed, pastor, yun po yung sa Epeso. Kailan pa naging Epeso ang Laodicea? Parang hindi sila parehas eh. Kahit paano niyo po ikutin yung Greek word nun. Laodicea is Laodicea. Ephesus is Ephesus. Maliban na lang kamukha sa mga tarem, ang mga tarem, siya rin po yung manggatarem. Depende kung sino yung kausap nyo. Kung ang kausap nyo Ilocano o Pangasinense at Kapampangan, nag-iiba-iba ang pronunciation ng mga tarem, manggatarem. Basta't sa amin po, mga tarem, basta't may mangga dito, nahirap naman maghanap. Tapos oyster.
Yung sharp edge meron. Yung oyster, pahirapan tayo dito. Kaya mga kapatid, hindi kailanman ang Laodicea ay Ephesus. Posibleng mayroong mga naisulat, they were not included to the canon, hindi niloob ng Diyos po yun. Pero pag sinabi nating perfection will come, wala po tayong mahanap na ang idea dito is about the scripture. But when Christ will come, yung nalalaman natin in the prophecies ng pag-aaral ng salita ng Diyos, arin partial, pagdating ni Christ, there will be a full revelation of Him. At doon po darating yung tamang malinaw. Sumunod, sabi na, babalik na ulit siya sa kanyang topic. Ang punto lang po nung 9 to 12, magsisis yan, yung tongues magsisis, yung propesya mababawasan, magsishrink yung kanyang trabaho, pero merong mananatili. When Christ will come, prophecies will end. O pag-aaral ng salita ng Diyos, it will end. Malinaw po, ito po yung gustong ipakita. Ang propesya sa panahon po natin mababawasan ng trabaho. Pero yung tongues, mauuna pong titigil yon sa kanyang sarili. Parang yung bomba na merong sariling detonator, na merong timer, eventually sasabog mag-isa, that's tongues. It will end kaagad. Yung prophecy, magtutuloy-tuloy until the full revelation of Jesus Christ will come. That's perfection. Pero, sabi ni Paul, verse 13, pero yung faith, hope, and love, mananatili kahit dumating ang ating Panginoong Jesucristo. It will abide. At ang greatest sa kanilang tatlo is love. Therefore, ang punto na, huwag niyong pangarapin yung spiritual gift na hindi sa inyo o yung mas mataas na spiritual gift. Kung hindi, paunahin po natin ang ating pag-ibig sa ating paglilingkod. Kaya kung naglilingkod po tayo na nangunguna ang pag-ibig, ikaw ay patient sa iba, ikaw ay mabuti sa iba, ikaw ay hindi mainggitin at hindi ka magyayabang sa iba. Kung pinapairal mo ang pag-ibig sa iyong paglilingkod, hindi ka magyayabang, hindi ka magsasalita ng hindi magandang pananalita. Hindi ka magiging irritable sa iba. Yun po yung ibig sabihin po nito. Kaya mga kapatid, muli, kung meron po kayong mga ibang pananaw dito, it's try to mag-ipag-reason po kayo how you would see it. At kung nakita niyo po yung aking pananaw ay mukhang tama naman. Hanggang doon ko lang po yung nakikita, yung passage ng verse 9 hanggang verse 11. Pero ulit po, sa ating pong paglilingkod, maglingkod po tayo ng ating buong lakas na meron pong pag-ibig sa ating mga kapatiran. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Nawa po, makapagbigay po ng linaw po itong mga linyang ito sa amin upang sa gayon sa aming paglilingkod, mauna at manguna ang aming pong pag-ibig at pagmamahal sa iba. Hiling namin na tulungan po kami. When we serve, we will do our best para sa inyong kaluwalhatian, para sa inyong gloria, para din sa paglago sa pananampalataya ng iba. Tulungan kami na sa aming pong paglilingkod, laging kasama ang aming pag-ibig sa aming mga kapatiran at sa aming kapwa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.